beloved Boss Mike Cervera. Inang Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan ko, si Sara Duterte, abay, wala na ito. Oh, Justice Committee. tingnan nyo mga kababayan ko. Matapos po ito na, nagkatotoo na. Si Sara Duterte na mismo ang pumunta ng Korte Suprema, Kian. Kung dati yung mga abogado lang, ngayon si Sara Duterte na mismo ang humihingi ng saklolo sa Korte Suprema. Isa pa ito mga kababayan ko eh. Isa pa to. Sa totoo lang. Ha? Di ba mga kababayan ko? Yan. Oh, magtutropa eh. Sara Duterte, Chis Escudero, Saldico, Martin Romualdez, Villanueva, Jinggoy Estrada, Bong Revilla. Mga kababayan, magtotropa sila lahat eh. Pare-parehas mga magnanakaw daw eh. Grabe no mga kababayan ko. Eto ho yan. Sa akin lang pakinggan muna natin tong video at magbigay tayo ng reaksyon. Passion! Dadalo ng House Justice Committee si Ombudsman Boying Remulla sa susunod na impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na subpoena ng komite, pinasusulmite nila kay Remulla ang mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o yung SALN ng BISE mula 2007 hanggang 2025. Susuriin ang mga naturang dokumento bilang bahagi ng pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Remulla, susunod siya sa subpoena at ito turn over ang mga SALN ng BISE. Pero hindi raw siya dadalo sa hearing. Yung custodian ng SALN na magdadala. Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ay may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. Mga kababayan ko, Miras channel, shoutout po. Malusiron sa lahat ng mga bagong dating. Max Sadja at saka si Benji Uy, Miss Au, si Lina Manahan, shoutout po. Susie de la Cruz, mga kababayan, ito yan. Dahil nga po dito sa nangyayari na mukhang maglalabasan na po yung mga ebidensya labang kay Sara Duterte, nagmamadali ho ngayon, nagkukumahog si Sara Duterte na magpasaklolo diyan po sa Korte Suprema. Mga kababayan, nagpapasaklolo na po si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, eto na ho yung palatandaan kasi na talagang si Sara Duterte, pwede na nating husgahan. Diba, Attorney Empoy? Jilin Channel, Alam na natin, mga kababayan, na si Sara Duterte ay may kasalanan. Bakit ho ka mga kababayan? Sa kabila ho ng kanyang mga kayabangan nung una, na sinasabi niya, mga kababayan ko, na handa siyang makipag-bloodbath, handa siyang harapin, handa siyang ipakita ang kanyang mga ebidensya, imbis po na dumalo sa ginagawang pagdinig sa Kamara, sa Kongreso, abay mga kababayan, hindi dumadalo, kundi sumasaklolo. Nagpapasaklolo sa Korte Suprema. Baliktad, di ba? Yung bang parang bata, nung bata mga kababayan, di ba, nung mga grade school kayo, na kapag ka away-away bata ang yayabang, yung tara, suntukan tayo sa labas, tara! Alam mo, natatakot ako sa'yo, tara, punta tayo sa labas! Naghahamon, mga kababayan ko. Nung pumunta, mga kababayan, biglang tumakbo, nagsumbong sa tatay niya. Diba? Vicky Sadi. Ganon, mga kababayan Parang ganon si Sara Duterte. Kaya yung asal bata, asal na spoiled brat na sinasabi nilang bratinela, abay ugaling-ugali talaga ni Sara Ay biruin ninyo mga kababayan ko. Siya na nga yung naghahamon. Siya na yung nagsasabi na handa na siya. Makikipag-bloodbath nga raw. Nasan si Sara?
Bakit hindi doon po sa ring sa may camera, pumunta siya para bardagulan ng ebidensya. Ang nangyari mga kababayan ko tumakbo bigla sumbong sa Korte Suprema. Yun po ba? Masasabi natin na totoo siya? Hindi ho. Ang masasabi ko dyan ay totoong magnanakaw siya. Hindi totoo na siya'y walang kasalanan. Sipin nyo ho yan, mga kababayan ko. Di ba? Wala ho. Mga kababayan ko acting ni Buday, trying hard, copycat. Totoo totoo naman mga kababayan joke lang daw, sabi ni Sara. Di ba? Gising mga kababayan, sabi ni July. Mel Rodrigo, di ba? Guilty si Sara. Alam nyo, sa totoo lang, hindi na natin kailangang ispilingin pa Winterhan. Lina Manahan, Kian. Chance na niya, sana linisin ang name niya. Kung talagang malinis siya, Boss Mike, wala nga. Paano niya malilinis kasi nga lalabas yung mga ebidensya. Di ba? Betisha Banyaga. Boss Mike watching from ano yan? Siya ka nanonood? Sa Bataan, good morning po. Di ba mga kababayan ko? Wala na ho. Ngayon, mga kababayan ko, pinagsisikapan ho nila ngayon na na makakuha ng TRO. Makakuha ng TRO, mga kababayan, gustong ipahinto sa madaling salita ni Sara Duterte yung pong ginagawa na pagdinig dyan sa Kongreso. Kasi nga ho, bakit ho kanyong gustong ipahinto? Eva Narita, shoutout sa iyo Eva Narita. Diba? Bakit gustong ipahinto Arnold Lopez? Bukod po sa hindi na dumadalo, bukod po sa may mga abogado na siya na humihingi na ipahinto yung pagdinig na yan, mga kababayan ko, dahil sa sobrang takot nila, yan yun. May kinakatakutan, Marilyn de Lima. Ano yung kinakatakutan? Maglalabasan na kasi yung ebidensya. Sino yung mga ebidensya? Yung mga dokumento tulad nitong SALN niya. Tulad nitong mga inang-inang mga taga-AMLAC na nagpapabebe pa. Diba? Ito, mga walang ya ito. Itong mga taga-AMLAC, namimili lang ng mga tao. Samantalang mga kababayan tayo kapag tayo nagdeposito ng malaki-laki, maraming question itong mga hayop na to At eto na nga, ayaw pa nilang ilabas o bigyan ng certification para tumulong para mabusisi na ang mga bank accounts ni Sara Duterte. Abay, nag-iinarte yung mga inang-ina. Di ba? My God. Di ba mga kababayan? Sige, balikan natin. Sige. Ito pa ano pa ba ang kinakatakot ni Sara Duterte? Ito hong nagngangalang Ramil Madriaga. Yan ang kinatatakutan na husto ni Sara Kita nyo kahapon kinasuhan. Kakatapos lang ng mahal na araw, hindi pa rin pinatawad. Kinasuhan si Ramil Madriaga ni Manscarpio na asawa ni Sara Duterte. Grabe mga kababayan ko, nakakulong na yung tao Magtataka kayo kung bakit nila kinakasuhan. Kasi pilit-pilit nila na gustong pigilan si Ramil Madriaga na wag makadalo talaga sa hearing ng Kamara. Kasi magsasalita at maririnig ng sambayanan yan. Di ba? Kayo, mga kababayan, Maring Shine. Pag narinig na ho ng taong bayan, yung sasabihin ni Ramil Madriaga, ano na kaya ang mukha na ilalabas ni Sara? Sige nga ho, mga kababayan, sipin nyo yan. Kaya ho yun, si Sara, takot na takot talaga. Kaya gagawin nilang lahat yan. Tingnan nyo, mga kababayan, sabay-sabay. Ewan ko kung napapansin nyo sabay-sabay yung ginagawa nila, double, triple time na nga eto. Habang kinakasuhan ni Sara Duterte at ni Manscarpio, silang mag-asawa,
yung nakakulong na si Ramil Madriaga, pinapahinto rin naman nila yung pong pagdinig dyan sa kamera. Doble, di ba, mga kababayan? Pero nyo, pinapahinto nila yung hearing dyan sa kamera. Kinakasuhan nila si Ramil Madriaga. Abay, sobra na yung takot ni Sara. Takot na mga kababayan. Di ba, mga kababayan ko? Takot na si Sara. Biruin nyo, pinapahinto sa Korte Suprema yung hearing. Dinidemanda si Ramil Madriaga. Siyang ka pa. Di ba? Nagpapakita na ho ng takot si Sara Duterte, mga kababayan ko. At hindi na ho siguro yan mapipigil. Ilang tulog na lang si Ramil Madriaga. Nasa kamera na. Sa April 14, mga kababayan, 8 ngayon, meron pang 6 na araw. Nako po, mga kababayan ko, ewan ko na lang. Sara Duterte, handa mo na yung sarili mo. Dahil pag hindi nyo napigilan na ipahinto yung hearing, hindi nyo rin mapipigilan si Ramil Madriaga na dumalo diyan sa pagdinig diyan at lahat ng mga nalalaman niya ay ibubunyag niya na. Kawawa, mga kababayan, si Sara dyan. Diba? Mga kababayan ko, kaya nga ho, sabi nga ni Nyulo, kahit nga ho nga mga kindergarten na graduation, pinupuntahan na ni Sara. Kaya nga ho, mga kababayan, sabi ko nga mukhang mali yung nakuha nilang PR man, Sara, kung ako sa'yo, ako na lang, sabi ko sa'yo Mas magaling ako sa PR man mo. Bakit ka mo? Kita mo, Sara, kung ano-ano na lang pinagagawa mo, nagmumukha kang tanga. Tingnan nyo, mga kababayan, huwag kayo maiinis, kita nyo? Huwag kayo maiinis, sabi ng Sara Duterte nyo, sa Irene Santiago, Jessan Martin, sabi niya sa isang event ng graduation ng mga nursery, kindergarten. Eto, mga kababayan, sabi ni Sara, nag-ala teacher siya. Be kind! Ganun yun, di ba? Sabi ni Sara, be kind! Huwag kayo sumali sa pang-aapi. Putik na yun. Siya paninira o pananakit ng inyong kapwa-tao. Putik na yan, mga kababayan. Yung mga banat niya, bumalik sa kanya di ba? Sige, isa-isahin natin. Be kind daw. Kind ba? May kind ba yan si Sara? Mabuti ba yan? Mga kababayan ko si Sara? Wag kayo sumali sa pang-api. Di ba anong ginawa nila kay Laila de Lima? Yung tatay niya lalo, mga kababayan, anong ginawa nila kay Laila de Lima? Inapi nila. Anong ginawa sa napakaraming mga pinagpapatay nila? Ano yon? Hindi ba yung pang-aapi? Sa 30,000 na mga Pilipino na mga pinagpapatay ni Duterte? Hindi ba yung pang-aapi? Sangkot nga raw si Sara dyan Di ba, mga kababayan ko? Tapos daw, sabi rito, wag din daw sumali sa paninira. Anong ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Puro fake news yung daladala nila. Peking polvoron video, peking mga kung ano-ano, pati ngayon ito yung pinakalat nila na may sakit, may malalang sakit daw at patay na daw si Pangulo. Kita nyo, mga kababayan ko, patay na daw si Pangulo at may malalang sakit daw si Pangulo. Nakuha nyo yun, mga kababayan ko? Ito yan mga kababayan paninira na sinasabi ni Sara Duterte na wag daw manira sa mga bata. Sa mga bata itinuturo ni Sara. Diba, mga kababayan ko, ano nangyari? Di bumalik sa kanila. Pananakit. Kita nyo, mga kababayan,
Pananakit, hindi nga lang pananakit yung ginawa, pagpatay nga eh. Pagpatay yung ginawa, nambugbog pa ng sheriff tong hayop na to. Diba? Anong ginawa niya si sheriff? Oy, sinuntok na sinuntok eh. Porque mayor siya nun eh. Ang yabang, nung pangit na pangit palalo yung mukha ni Sara nun. Nung yung mukha ni Sara, mga kababayan ubis na ubis no? Oo, mga kababayan pangit na yung mukha niya rito. Mas pangit pa nun habang ginugulpi niya yung sheriff. Tapos sasabihin niya, oo, wag kayong sasali sa pananakit. Gawain ng mga Duterte yan, lalong-lalo si Sara at saka tatay niya. Siguro naman, mga kababayan ko, hindi naman may tatago sa inyo. Yung pananakit ni Pulong sa isang bugaw, dahil daw hindi yata daw di umano nagustuhan yung binuking sa kanya. Mabaho daw yata yung dalawang bunganga. Mabaho na yung bunganga, mabaho pa yung bunganga sa ibaba. Kaya nagalit si Pulong. Putik na yan, binigyan mo ko ng ganyan. Hindi man lang naghuhugas, hindi man lang nagtututbrush. Tao pa ko ha! Di ba? Yan ba yun? Di bumabalik nga kila Duterte. Lahat mga kababayan ko, yung sinasabing pangaral ni Sara Duterte sa mga kabataan, balik sa kanya lahat tama mali mga kababayan. Wala ho na tumama. Lahat mga kababayan nag-boomerang boomerang talaga no. Grabe no. Antindi mga kababayan hindi nyo pa rin naiintindihan, di ba? Kayong mga didis, hindi nyo pa rin magets. Sabihin nyo sa akin, mali ako. Ayan, i-comment nyo na mali ako. Yan, nahihiya lang kayo Kasi lahat ng comment nyo rito, mga walang kwenta i-comment nyo, bangag, adik, puro ganon. Putik na yan, pag nakita ko, yung mga pagmumukha ng mga basher ko, mga kababayan sa FB, aba mga kababayan ko, mukhang mga adik na nangre-rape ng mga anak Oo, biruin nyo yung mga nambabas. Diba? Parang yung buris, si Eroy Bugris ba yun? Abay, pinipintasan si Sandrong gwapong-gwapo na kamukha ko. Ay putik na yan, yung mukha mga kababayan, parang sinargo ng 10 titi, Diba? Yung mukha ho nun, mga kababayan, parang sinargo ng 10 titi, nasing laki ng ulo ni Bato yung bayag Tapos pinipintasan si Sandro Marcos. Sabi mga kababayan, pangit daw ni Sandro. Putik na yan, pangit ba yun kamukha ko? Yung mga chicks nun, nakita mo? Siyempre, hindi mo kamukha yun pangit mo Kita nyo, ganun yung mga didis, no? Namimintas mga kababayan, pero yung mga mukha mga kababayan, ang papangit. Oo. Sige, bumanggit kayo mga kababayan na may maganda at gwapo sa kanila. Sige nga ho. Sige. Magbigay kayo ng isa. Sino ang mga DDS na may mga itsura? Sino ang mga DDS, mga kababayan, na masasabi nyo na pwede na? Meron ba, mga kababayan? Meron ba? Lalo sa mga vlogger nila. Meron ba sila, mga kababayan? Wala ho kayong mapipili kahit isa. Kasi lahat mga kababayan, kahit masabi lang natin na parang ako pwede na, wala talaga sa kanila. Ang tao pa ko Kapal ng mga mukha nyo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.